Alright mga kaibigan, ako isang mainit, maulap, maulan. Ay, ano ba tong klima mga kaibigan, ha? Minsan mainit, minsan maulan, minsan tuyo, basa, maalikabok. Ay nako. Pero mga kaibigan, alam nyo, lagi nating dinidiscuss yung issue dyan ng mining at ng mga subanin, yung mga natibo dyan sa Zamboanga del Sur, partikular sa bayan ng Bayog, na kung saan ay may mga mining activities dyan, at kamakailan lang ay pinatigil ng pamahalaan yung operasyon itong MOSMA. Ito yung MOSMA mga kaibigan, ito yung Monte de Oro Small Scale Miners Association, dahil illegal itong nagmimina dyan sa Balabag. Itong Balabag, bulubunduking bahagi ito mga kaibigan ng Barangay Dipore na siyang nakakasakop dyan sa mga mining activities. At dahil sa illegal mining activities dyan mga kasama, ay nasira na yung ating kabundukan dyan. At ilang kamakailan lang mga kaibigan, itong si isang Subanon tribal leader, si Timway Luceño Manda, ang tinambangan dyan. At yung ambos ay namatay. Yung anak nitong si Timway Manda, na si Jordan, 11 years old yata to, o 12 years old mga kaibigan. Dahil yung mga hard killers, nako, tinambangan, niratrat sila. At ang nahagip yung bata, kaawa-awa tong si Jordan. At ito pa naman ang siyang susunod sa yapak ng kanyang ama bilang magaling na Subanon leader. At dahil dyan, maraming naglabasan na mga statement mga kaibigan, katulad ng itong Mindanao Examiner mga kaibigan, nakatanggap ng statement di umano galing kay Timway Manda. At ibinigay ito ng TVI sa Mindanao Examiner. And then meron pa ring statement na galing naman sa mga NGO na ipinasa rin, na umano ay nagsasabi na galing din kay Manda. At ang pinakahuling statement na natanggap ng Mindanao Examiner ay galing sa Peace Advocate Zamboanga. At yung pinakahuling natanggap natin, palagay ko ito yung pinaka latest na statement na binigay ni Timway Manda, dahil nandoon yung kanyang signature at yung kanya pang thumb mark. At marami siyang sinabi rin mga kaibigan, at nailathala natin to sa Mindanao Examiner newspaper. At nung nagpunta rito sa ating studio itong si Timway Bautista na kasamahan, at Timway Basilio na kasamahan itong si Timway Manda, ay naipaliwanag niya ang katotohanan. At dahil dyan, nung kamakailan lang mga kaibigan, nag-press conference itong si Timway Manda dito sa Pagadian upang magsalita na, sabihin yung katotohanan tungkol sa kanyang mga pahayag at yung motibo sa likod nitong ambush sa kanya na ikinamatay ng kanyang anak. Alam niyo mga kaibigan, dalawa sa mga tumira dito kay Timway Manda ay nahuli na. At ngayon ay nakakulong. At subalit ayaw pang sabihin ng ating pulisya kung sino talaga ang mastermind dito sa pag-ambush kay Timway Manda. Ito mga kaibigan, panoorin niyo yung press conference na ginawa nitong si Timway Manda dito sa Pagadian. Nata dinhi karon may ni request ko tani sa kuan sa ako as member of the Provincial Peace and Order Council, kay since that time nahitabo gud tong pag-ambush kay Timway Manda. Nato akong Provincial Peace and Order Council address ko sa mga problema, and then atay mga resolutions gani diha kontasan para maawag ko nato ang mga nagkalain-lain nga hinsya sa gobyerno nga makahatag po do justisya sa mga tabo. And then pasalamat po ta atong panahon na kay maligunon kayo mato ang Timway nga ihatag po sa iyahag kung press statement anang 2 days after ang statement 2 days after ang tabo, kay para mahatagan po doon ka na katinawan ang duna sa mensahe na maabot sa ato ang katayuan. Kumusta na karon Timway ang investigation sa PNP?
sa So far na pa sa PNP kay sila may nag-file og kaso human sa kuan kasi siyempre ilahang mga responsibility na pa sa ilahang nga level wala pa mahiring na pa sa Provincial Fiscal Office. Pero nadakpan naman tong suspect na? Doha ang nadakpan. Okay. Timay, gusto lang nato iklaro, sa pagyoy ato ang stand, sa pagyoy atong baruganan sa ang active gina ikalimod no, ang ato ang lungsod ninyo ang lugar din na dato mo gina sa Minerales. Gusto lang nato ipaklaro, unsa pagyoy atong isip IP leader o isip kapitan, unsa pagyoy atong baruganan sa hiskutanan sa pagmina. Isip IP leader sa hiskutanan ng pagmina tungod kay anaaman na sa mga ancestral domain, so dili ko antay o dili ko pro-mining kay dili man ko minhero. At the same time, dili man ko aktivista. Kanang parehaan ng speaker. Ang ako lang, kung doon na may magmina sulod sa mga ancestral domain, kinahanglan mo undergo og due process. So, lakto pagka-istorya, so antay ko sa mga illegal activities. Dili lang sa mining. Apil na ang mining diha sa tanan nga magsulod sa mga ancestral domain. Kasi siyempre, naangamo ang community, mga subanan community, as a leader, so mo nang dili gid mi anang sa illegal nga kuan labi na sa pag-mining. Sure, follow-up question. Usa imong obserbasyon sa treatment sa inyong sa TBI? Sa pagkakaroon, wala may mahimong dunay treat sa TBI kay wala kay na muna pa ma-entertain. Kay as of now kay naa pa man na sa MGB nga level sa muang nahibalaan nga naa na sa NCIP kay dili man base man gud sa balaod sa Republic Act 371 dili man sila direct makikransak sa MOA. Kung dili, endorsement ikan sa MGB, ngadto sa NCIP, ang NCIP may down ngadto sa community level. So karon sa muang naibala, naa pa sa community. Mo nang wala may direct transaction pa karon. But so far, sir, ano sa inyong observation sa TBI sa Bayo? Ilang operation? Observation lang yun, sa pagkakaroon, wala pa man sila operation kaya sa muang naibala, ang drilling pa man. So dili may makaingon nga maayo siya kay wala pa man pud siya nakita na mo ang mga development nga kanang sa improv unsa sa IP nga hiskutanan. Although daghan nagsuroy-suroy sa kabarangayan ay isip pa man nga level. Ang ilahang gi-present nga mga programa kung mag-operate daw sila so maayo man. Pero dili pa may ka-prove maayo ba o dili kaya wala pa man gid sila proper operation. Okay. Sir, hisdo pa ta sir og kanang mga legal o illegal. Klaro mo gini nga mina mo gyud istoryahan. Unsa pa mga bingon ta nga legal mining companies diha karon sa Bayog kay nanim ko na sir based on our reports kay we are in the media katong panahon bitaw nga giambos ka daghang mga media ga intervene mo murag na quote unquote ka dito nga murag na-mention nila dito nga ningon kuno ka nga illegal ang TBI ug nalay duha ka tawag ani duha ka legal mining company diha. Is that true, sir? Daghan og mga quotation, gani na siya gani ko kay daghan magigon sa katong labi natong mahilig og open sa email o sa news kay kami naami sa bukid. Mabdan mig news dito kana pinilo na. So bahin sa pag-interview sa kuha sa media ikaduha pa ni karon. Katong dito ko sa Central Office sa NCIP pagawas na ko dunay nag-interview ko sa media. Moro to interview sa kuha mo nang matingala ko daghan og mga quotation. So ang uban natunong sa mo ang baruganan as IP, natunong pud isip na ako sa barangay. Pero daghan pud ang wala. Mo nang ako kung upulay kung para sa mga tao nga nagamit sa ako ang pag-aksidente so undangan na nila kay na ako personal kung saning buhi ana akong statement diri. So mo na nay tinuod. Doon na lang ko isa nga gipirmahan nga statement nga mo ako gito katong doon ako sign. Pero daghan karon ng manggawas nga doon na pud ko sign dili ko kabalo kung gipaunsa nila nakuha ang akong signature. Timoy, kining itong balikan to imong istorya kanina nga wala pa kay kasulti may tungkol sa TBI kay wala pa kay nakita sa ilang gibuhat sa Bayo. Violation or ano lang ko nakita. Pero kanang giingon nimo nga musulod ang TBI kinahanglan wagi ang proseso kunya emphasize man nimo ang CIP nga adto muna sila mo agi sa CIP bago matos community no na atong i-dovetail tong hitabo sa kanatuan
naman sa mga NCIP group ito. Ang buot ba nimo ipasabot nga lahi ang treatment diri sa inyo, lahi po sa TBI. Kaya ang asa kanatuan, kasi kanatuan, successful ang ilang relationship dito, as a matter of fact, nakahatag nagmadaghang kayong social services ang TBI dito, pahimuslan sa mga lumads. Na kung pananglitan ang ila ditong nahitabo, ang improvement dito, ang benepisyo nila ikahatag sa bayo. Kung sa may ikasulti ni mga lakod ba ka istorya kay di man magid sa gobyerno karon nga instruct ang mga minerales, so dili ni sopat ana labi na in term of development kay dili magid anti-development. Ang amo lang as a tribal leader nga masip gyud ang amo ang tribo una, i-respect nila ang custom and tradition practice. Dili pud mi pareha sa ubang tribo nga mo di man na sobra-sobra sa balaod. Kung unsa lang ang naa sa Republic Act 8371 as mo'y balaod nga na proteksyon sa mo, diya mi magabase. So ako mahimo siguro kung anti-mining kung pananglit nakita nako klaro na kayo ang balaod nga amo para na sa mo dayon dili nila respetaran. So diha siguro may mistake ako bisag siguro sa inyo nga naman nga side. So as a tribal leader kana o dili ka mo object kung pananglitan maghimo og mga maayong kalambuan ang TBI diha sa imong lungsod. Siyempre, kay kung development na para sa community as a leader, so gani, mangita pa ko mga development para diha. Munang sa karon dili lang ko makahatag og detalye para sa TBI. Siyempre, wala pa man sila operation, wala pa po sila violation nga nahimo sa MOA. Makaingon lang ko nga wala pa direct transaction na mo, kay as officially, wala pa gid may agreement kung asa may dapat side nga as IP community, ug asa po sila nga side nga company. So, dili po ko makaingon nga kuan sila kanang nakabayulit na sila sa MOA. Okay, now, ay may tungkol din sa status IP, you know. Ang NCIP karon sa region, sa may gimove karon sa inyong kaimitang dia. Asa man nga sample Sa Utah, yung kabilin. Nag-submit mi og application para formal nga ma-award sa MOA ang Certificate of Ancestral Domain Title. Pero base sa balaod, amo naman na daan. Ipangayo lang namo ang formal murag, ang papel na lang amo ang gikinahanglan. Kay klaro man sa balaod, na since time immemorial nga amo nang right ni nga mag-claim mo sa ancestral domain. So karon tungod kay nakita po namo ang NCIP, lack of resources mo nang hinay ang pag-process sa MOA ang ancestral domain. Na may application. Imay, lasa lang, ako lang itong iklaro akong pangutana kagay na. Katugay na ba na interview ka sa ubang media sa Sambuanga, I think Sambuanga City, murag inquirer man siguro to. Murag na quote and quote ka, timo ay nga, miingon kuno ka, pero kapalo mi nga, murag na quote lang kasi ibang pa-quote nga, miingon kuno ka, nga illegal ang TBI. So far, wala ko magbuhi nga illegal ang TBI. Sa ngayon ko na, nga ang TBI, dili ko makaingon o illegal ug samo sa tribo dili pa pud ko makaingon nga legal na gid siya as in kay wala pa man gid mi sa kuan wala pa maabot sa MOA nga turno ba kay naa pa man sa NCIP nga level wala pa man may agreement. Ang nakita lang nako nga illegal so far ang official gid nga na declared nga illegal diha ang lupa Pigitawon Mining Company kay naisyuhan na gid sila cease and desist order og ang MOSMA. So klaro naman gid na nga may naisyuhan sa CDO. So mo na nakita na ko nga illegal. Mo po na nakita na mo nga ka-distract. In fact, kung tanawon nimo ang balabag, ambot og nakaabot na sa inyo ha. Daghan gani kayog mga nakadaot diya sa ubos. So natingala gani mi pasalamat mi sa gobyerno nga napaspas na ingana. Kay daghan ba kayo nakuan sa ubos nga bahin. Pero kami lang dito sa Apir Barangay, nalangan man mi aning lupa Pigitawon nga gigamit pod ang amo ang ngalan sa tribo, pero tulo lang gid kasubano ang naa diha. Mo nang sa karon nagpangita pa may access unsaon na mo na pag-complain nga gigamit ang ngalan sa tibok tribo naa na sila yung mga armado na agad mismo sa kuang barangay, so gigamit ang sa mo ang tribo, so kana pa ang amo ang nakita nga mas illegal kay officially na nagit sila CDO. Ano kadungan si attorney? Ali, hatagan lang po na ako ni katinawan, no? Kanimang gong nanggawas bitaw ng mga media, mga news items, mga news reports sa print media, especially sa print media. I-quote si Timoay Manda, doon na paginigawas ang istorya nga anti-mining daw siya.
Kaya usap po nas purpose nato ron nga naghimo tag press con kay katong iyahang press statement yun nga iyahang gipirmahan, 1 page na siya. Ideklara man niya dito nga dili man siya anti-mining. Onya ang iyahang pagkaantay hinoon sa illegal mining. Kaya naman goy mag-illegal mining god pod pare atong na-mention yung sa kumpanya kung lupa tigilipawan. Now parte siguro sa mga kumpanya nga naa diha kay maingon gud tag legal siya o di ba illegal ba siya magbase man agos mga dokumento nga ilang gikuptan. Ang mga kumpanya diha nga legal kanang dunay papel nga ilang gikuptan nga kanang MPSA, example kanang MPSA kibalo si Timoy Mandana siguro mapangutanan ninyo siya ng dapita kung legal ba na nga usa ka kumpanya kinaa ba siya anang papila. So kini sigurong ubang punto nga partian lang sa proseso sa NCIP kanang sa NGB kining atong mga agencies gobyerno nga samaan ning duha nga atong ginasgutan naman na sila ilang proseso gudto nga pagasubayon anya I'm sure kini mga legitimate companies nato musubay gini sila na example kanang sa PBI kanang sa 168 Firom. Okay, so far sa naibalaan nimo sa bayog ang ako ang naibalaan ang 168 Firom MPSA natagan na pud namo og consent tanan-tanan as a community level ilaha nang nabuhat ang ilaha ready for operation na lang ang fencing although dili ako direct kuan kay naaman sa Pikas barangay pero sakop sa mo ang ancestral domain so mo nakita na mo doon yung MPSA ang TBI so tulo pa lang ang dunay mga dagkong kumpanya nga naibalaan na mo nga dol sa tinuod kay MPSA naman pero sa karon wala pa man gyud operation diha so magkana mo kuan gyud kanang dunay MPSA kanang uban daghang aplikante diha so ang musma atubangan sa balaod kami naamagin mi sa bukid illegal gina kay bisan pa man siguro doon na sila permit tungod kay wala biya medium scale base sa balaod large lang ug small so kinsa nakaadto sa balabag so nakita gina ninyo. Thank you, sir. No more questions. Gusto na ko iklaro nga so wala pa may sabot gyud sa kumpanya sa TBI diha ang TBI sa side mga pwede mabenepisyo sa mga IPs nana sila gi-present base sa ilahang IEC pero sa ngayon ko na anamon ko na yung proseso muagi man sa NCIP as official agreement wala pa gid sa karon. Okay, di ba may kalabutan sa pag-issue og cease and desist order sa Musma. Dindugay na po sila nag-start sila ang mining operation. Usa sa mga disbutanan is ang paglimpyo kuno sa mga waste, toxic waste product nga gikan sa sama sa mercury, cyanide, uban pa diha. So since naa sa inyong level, sa inyo nagikaingon since memorial na inyo na ginasya. So unsa may as a leader, no? Unsa may inyo karon hiniusang hukom aron malimpyuhan ang mga yuta nga ilahang gikubkob nga nagbilin og mga toxic chemicals. Atuloy ka pasalamat mi sa nag-implement ana sa gobyerno nga ning ana kay kami wa mi direct control siyempre mga milyonaryo naman ang mga tao. So para sa mga kung kami ang pangutanon kay sila may nakasala so dapat ang gobyerno sila may iparehab anang nadaot nga naa diha kay sila may nakadaot diha lisod pod pananglit. Lahi mo'y nakadaot tapos lahi pod ang moayo so dapat kung ang gobyerno nga mo-aksyon gyud aron makita gyud nga kini nga balaod tuliron man kaagid ang kuan ang mali so dapat sila may parehabon ana kay sila may nakasala. So sa inyo ha what about sa inyo ha sabay inyong mga pagpaningkamot nga paghimuon karon siguro napod mo siguro inyong action pod aside from the government side. Actually sa Musma sa una daghan na nagamulo. Kaso lang kung tanawon nimo naglisod man ga nag-implement ang atuang gobyerno tungod sa ilahang pirsa o sa mga big time na naa diha. Mo nang kami lakto pagka istorya naglisod pud mi. Although ga-exist ang amo ang right diha pero naglisod mi mo nang sa karon ang among buhaton mo follow mi anang among support mi na as naami sa community. So you will rely more on the government action lang.
ingana ang amo ang sistema. Kaya na may mga aksyon nga mo ang ipangbuhat sa una. Pero nakita na mo, wala gid siya matagig saktong aksyon. So kapasalamat mi karon kay dili lang local, province o hangtod national level na gid ang ninghataw aksyon. Kaya nga mo ang nahimo at unsaon nga ma-expose nga lang aron makita sa mga national government nga na illegal sa mo ang area. So, klaro lang last since imong ganiha nga wa pa gyud totally since MPSA pa lang wala pa gyud ang formal nga mining. So sa atong nakita ron nanay nagsugod og mina. No nagsugod og mina sama sa atong musma. So unsa man inyong kadong himuon na unsa man inyong posible himong action nga since mahulog mo gyud nato nga illegal kay kani-ganing imong gisgutan MPSA pa man gani gyud wala pa man kaning actual permit nga kung undergo na sila og mining operation, di ba? Okay, so unsa may imong inyong as a tribal leader unsa may imong una nga aron mapailan yung kaso or mapanagot ninyo kung mga tao nga isang wala pa permit nagmina na sila. Kung tanawon mong gud nimo ang istruktura sa musma dili nimo klaro naalang sa kwan gisulat lang ang musma. Kami mismo maglisod mig identify kinsa ba gini tinuod nga musma. Kaya imuhang kuan magtulak-tulak man sila. So karon kapasalamat mi sa gobyerno nga tungod siguro sa kadaghang mga intelligence nga nakita gid kinsa gi ang pulot dulo ani nga gahandol gid ani. So kami mo follow mi as community. Kung nagtabang man ang mga national government nga dili sila taga diha, kami pa kaha nga naami diha kapasalamat mi nga naagi aksyon ng gobyerno. So si Bundeng kit mo ay pangulas musma. Wala pa ko di na ko na matubag tungod kay wala ko official ko nga siya, pero so far sa mga balita Siya gyud. Kinsa tong nasakpan nga tuwa dito mo gay posibleng pangulo. Nakoy Diboy. clarify nga gamay. Kay ang musma 17 to 18. 17 to 18. Ay ito na to 20 years wala. Pero itong mga ginagawa. Ngano man nga why did it take for you too long to make your complaint felt by government authorities? Anong karon man lang na baniog masyado, nakita nga mas kusganon kayo ang inyong paningkamot nga mahulong ni nga dugay naman dahil sila anong nga man yung i-erase inyong problema sa unapan. Actually, kung tanaw nimo pinaka unang sadaan katong unang mga local official diha, sila mismo ang nasayod nga naa diha. So kung imong i-search pila na ka mayor nga naa diha, nakaibalo sila og unsa nang illegal activity nga naa diha. Usa ahaman na mo i-complain. Kami ang amo ang kwan is municipal level. Ya ang katong taga diha mismo kaibalo sila dili na sila. Mga pulis nga naa sa mo kaibalo sila. So ingana nga level pero nakita na mo nagkasamot ang kwan. Mo tong ang naa na lang sa mga una maabot kini sa punto nga makit-an kini sa tuang provincial government of sa national nga mahibalaan na gini mga illegal activity. Sa pagsud sa TBI, di ba man nakita ang maayong kagmahal po sa imong pamilya diha sa tong area? Mo na dili nako matubag tungod kasi bag-o pa sila. Base sa balita na mos kanatuan, Pilmero struggle ang ilahang sinuganan between company o sa IP community. Dili ta kay balo unsa gid ang ground ato. Sa pagisadaan community ba o ang company ba? Pero sa pagkaroon, kauban po na mo ang mga tribal leader so far, maayo daw ang development dito. So kami, sa pagkaroon, dili pa may makatubag tungkol kay sa kabag-o pa sa TBI, dili may makaingon nga maayo, dili po may makaingon nga dili. Maayo, kalisod man po ko as leader magbuhay ko. Kanang istoryang patapos nga wala pa ko'y proof nga nakita. Kung mo ikumpara sa musma o TBI, ano maayo? Ang musma, klaro na gina. Nga, asa man dapat, una, nakita na mo sa musma, ang mga tao nga nagtrabaho dito, o dili wala ikay assurance, sa labor law, bagsak na naan sila, kay mga 12 anyos to ang nagtatrabaho. So, moto mo ang nakita, nga kung makitaan gini sa national government, sigurado gini, bagsak gini, kay illegal man gini. Ikaduha, dili control ang mga tao nga magsulod, dili na mabalaan og kinsa ba ng mga tao daw tang tao ba or dili. Pila na ka mga taga amoa og mga subanan nga nangamatay diha. Dili ni matres og kinsa ang nagpatay tungod kay walay control ang
maong ire. Layo biya to, unya, mamatay lang diya kalit. Swerte na lang, muna ang musma, mangutahan mo ganina, kinsa bagid ang hit sa musma. Ang nahibalaan na mo, ngalan lang ang musma. Kaya mura mo na sila magtulak-tulak. Munang kami, ang nakalisod po sa mga as a leader, kung pananglit doon ay mahitabo sa maong area, siyempre responsibility na muna, kay tao na namo. Kinsa among doolon. Ang nahitabo na lang, kung kinsa tong mga tag-iya sa Bulmilan, tag-iya sa tunnel nga maayo kasing-kasing, so ang maong patay maayo pagkahilona. Kung dili man namatay, ma hospital. Pero napoy usahay nga makapanghina kay wala may dili man sila formal nga empleyado to adito sa man nimo pagukod. Ito natabunan sila ano ito yung panahon nga natabunan to usa ka tabangan sa Mosma. Sa ko ang barangay mismo dunay namatay isa. Apelyido ang bukay na tabunan dito. So sa barangay Matinaw na apod kaloy sa Dios. Kami ang nagsuffer nga taga barangay. Siyempre alang-alang dili na mo ipahilona. Wala yung shoulder sa iyang kuan. Doon naman ginagmay murabag pingis-pingis lang ako dili gid siya igo. Sige, thank you. Ate mo ay last. Ako lang ipag-confirm mo ba itong namang press statement sa TBI na accordingly, ikaw dili anti-mining, kundi anti-illegal mining. Tinood ba yun nga ikan sa mga statement? Ako sa tinuod dili ko antay alang-alang magsupa ka ana. Buang-buang ka nga leader magsupa ka sa legal. Pero kanang illegal bisag mining pa na og dili, pero minti yung supak diha. Kasi siyempre responsibility ng mga leader kung saan pag-protect sa imong katawhan kung nakita niyo maayong development nganong dili man nimo dawaton. Pero bisag unsa may kasuod kung pananglit nakita nako nakadaot sa kuang community ug sa kuang katawhan, siyempre mosupa ka ana. Pero in short, imo ay gito nga statement. Ako agi ang statement. Pero kung doon na may sumpay, dili na ako Alright mga kaibigan, napalad yun. So napakinggan nyo na lahat ng pahayag nitong si Team Y Manda at sa mga tanong na ibinato ng mga mamahayag dito sa Pagadian during the news conference nitong si Team Y Manda. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers at sa ating mga advertisers, sponsors at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron itong teleradyo mga kaibigan ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/Mindanao Examiner. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable. Diyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto mga kaibigan. At siyempre yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre yung ating Mindanao Daily Newspaper, naman mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor,
si Greg Lianya at sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli yung abang lingkod, alas 5 pa lamang, nagsasabing bye-bye.